ang problema, Sen, noong ito ay marinig ni Senador Panfilo Lacson, meron na kagad siyang conclusion, di ba? Ang sabi niya absolutely, walang untrue and false na may kinalaman dito ang Pangulo. Paano niya nalaman yun? Misrepresent lang daw po. May batay sa pahayag ni Yusek Bernardo. Kasi yun daw kinuwento sa kanya ni Yusek Bernardo. Ang nag-uutos, ang kumakausap, ay sina Adrian Bersamin. At saka itong si Yusek Olaibar. Yung pag-uusap ba na yun, yun na yung, yun ang kabuuan ba ng mga bagay-bagay na dapat na isangkot para sa ngayon masabi mo yung tao ay hindi dapat ipaghabla o dapat ihabla. Yung ba pakikipag-usap niya sa isa o dalawang tao, yun na ba yung prosesong hinahanap ng batas? Siya ba yung nasa lugar? Siya ba yung merong authority para sa ganon ay magmula doon sa lugar na yun, yung desisyon para usigin ito o usigin yon o hindi dapat usigin? Siya ba? Si Insa na, sinama na sa kakasuhan, di ba? Sa ombudsman. Yes. Re-recommendahang kasuhan. Iba yung re-recomendahan na kasuhan, iba yung kinasuhan. Sino ba yung kinasuhan at sino yung re-recomendahan na kasuhan? Kanina po ang inirekomendang kasuhan ay si dating House Speaker Martin Romualdez at saka itong si dating Congressman Saldico. Pero ngayon, iba naman ito, Nason, yung may warrant of arrest. Yung may warrant of arrest, ito yung sa ipinal nila sa Sandigan Bayan eh. Ayun, ninako na yan nung isang linggo. Sa nauhan. Babasahin ko na lang yung buong balita dyan para magkaroon tayo ng context dun sa ano ba yung ipinail. Ha? Inirekomenda po ng DPWH at ng ICI ang pagsasampa ng plunder at iba pang kaso laban kay dating Speaker of the House Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Isinabmit po ni Secretary Vince Dizon kasama ang iba pang opisyal ng ICI ang kanilang Joint Referral Report. Naglalaman po ito ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Kaninang umaga, nakita ko yung video dyan. Ang dami nilang mga kahon-kahong dokumento. Yes. Nang hingan ho ng pangunahing komento, sinabi naman ng tanggapan ni Romualdez na handang harapin ng dating speaker ang anumang isasampang kaso sa kanya. Ayon kay Dizon, kabilang ho sa joint referral ang mga kontratang kinabibilangan ng SunWest Incorporated at High Tone Construction mula 2016 hanggang 2025 na sumasaklaw sa proyektong nagkakahalaga ng halos 100 billion pesos. Nahahati ito sa 67 billion pesos sa SunWest at 32 billion pesos para sa High Tone. Kasama din daw sa referral ang mga sinumpang salaysay. Eto na. Alam mo ba kung kanino mga salaysay ang tinanggap nila? Kanino? At ginamit na basihan dito? Yun sa sinasabi nilang peke ang notaryo niyan, hindi yan. Gano'n, so ginamit po ang salaysay ni retired Sergeant Orly Gutesa. Nako. Kaugnay ito kina Romualdez at ko. Sinabi noon ni Gutesa sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee na kabilang siya sa mga naghatid ng male-maletang pera sa bahay ni Romualdez at ko. Magandang balita yan kung totoo yan. Dahil kung ginamit si Gutesa, yung statement po niya. Statement niya, dahil sa matagal ko namang sinabi na yung statement na yun, ayun ang pinaka-credible. Walang sino man, bukod kay Gutesa, ang gumawa ng isang statement na nagtatahi mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Di ba? Sa mga tuwid, kung ginamit nila yon, pinawalang bisa na nila yung kanilang mga kinatha na mga aligasyon na di umano ay si Gutesa pang nameke ng notaryo. Oo nga po. Dahil sa alam naman nila siguro na hindi naging issue yun sapagkat si Gutesa humarap naman talaga sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Na kung saan ang pinaka-issue doon ay yung kahalagahan at saka yung katotohanan na inihayag niya sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung yun ay isa sa mga ginamit, medyo okay naman sa akin yun. Ayun, Pero teka lang, hindi kasama sa balita na kasi ang narinig ko rin kayo na sa ibang istasyon na Nason, bukod kay Gutesa, ginamit din na ata yung statement ni Saldico, yung mga video messages. Hindi na bagit Parang yung kay Gutesa, at saka ito pong huling mga video ni... Teka muna, kung ginamit yun, may binabanggit pang mga tao si Saldico, di ba? Yun nga po,
Ang totoo niyan, binabanggit niya ang Pangulong Marcos. Ayan, opo, nasabi ho niya yun. Oh, yan naman hayag naman talaga yun. Yes Wala po. naman tayong itatago rito. Narinig naman nating lahat. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo. Di ba? Tama po. Anyway, Pagka So, po yun ganun- ba pinaktor ng ICI? Ayun nga po ang tanong namin, pagka po ba, halimbawa gano'n, ginamit mo ang isang testimonya sa laysay, sa isang ipapail mo pa lang na information, pwede bang mamili ka lang kung sino ang dapat mong isama? Hindi ka makakapamili. Pag ginamit mo yun, gamitin mo lahat kung ano yung nakasaad doon. Ayun, yung pala yun. Pagka hindi ganun ang ginawa mo, pupunta ka na naman sa bending dalo. Ganun ba yun? Di ba? Binabaluktot Twisting pa- dalo. Opo. Di ba? Pero ang tanong, Jensen, halimbawa, ang sabi nyo, nabanggit nga yung pangalan ng Pangulo, pagka isinama nila yun sa papailan nila sa ombudsman, baka naman sabihin, hindi na namin sinama kasi ang presidente may immunity from suit. So hindi yan ang tamang forum. Dapat yan sa impeachment. Theoretically kasi, Opo. ang pinag-uusapan natin, kung ginamit nila yung statement ni Gutesa, Okay. maliwanag naman na binanggit niya si Saldico at saka si Martin Romualdez. Opo. Ngayon, kung totoo na ginamit naman din yung pahayag sa maraming installments, pahayag ni Saldico, si Saldico, binanggit naman niya si Martin Romualdez at Ayun. binanggit din niya ang Pangulo. Oho. Kapag pinagsama-sama mo yon, alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation. Okay. Kaya tinatanong ni Nelson, Oo. yung doktrina na ang Pangulo ay immune sa Anumang kaso. totoo yun. Opo. Pero pinag-uusapan natin, Nelson, investigasyon lang naman eh. Hindi naman kakasuhan. Kasi para kumpleto. Dahil nga sinasabi okay. natin, huwag tayong maging selective. Opo. Total naman, binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Sinino naman eh. Opo. Ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit. Ngayon, pagdating na doon sa pagpapile ng tama at kaukulang asunto, doon na ninyo i-consider yung doktrina that the President is immune from suit. Ayun. Di ba? At hindi naman siguro, ibig sabihin, Wala namang immune sa investigation. Sabi nga natin, Ayun. no one is above the law. Yes po. Di ba? Kahit na- Pangulo ka man ng Pilipinas, hindi ka mas mataas sa batas. Opo. Hindi kagaya ng meron mong sabi, hindi. Mas mataas ang ganito sa batas. Yung Kaya impeachment. hanggang kanina pinag-uusapan yun eh. Opo. Oho. yung mas mataas ang impeachment court kaysa sa Supreme Court, yung po ba yung tinutukoy? Isa yun, ano? Pagkatapos sinabi niya, mas mataas ang tao sa batas. Di ba? Yun pa. Di ba ganun? Tama. Kaya Kasi nga naman, nagkahetot-hetot lahat. kasi nga naman, Sen, Vox Populi, Vox Day, di ba? Voice of the people, ano tawag yan? Voice of God. Voice of God, parang gano'n Bakit? doon yata sinimulan Yung yun. Voice of the People, pinagsama-sama sa isang dokumento na kung tawagin ay saligang batas. Yun na yun. Ayun. Yan ang Voice of the People. Yung saligang ba yun? Hindi dahil siya nagsalita lang isang kalipunan. Opo. Ano? Ganun pala yun. O ang tawag doon, the law of the mob. Yun, Diba? mob Pagka rule, sumigaw ba mob rule dito, yun. yun na yung batas. Hindi po ganun. Anarchy Ang na. pinagsama-samang boses, di ba? Opo. Ng lahat ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay naisatinig Oho. doon sa ating saligang batas. Ayun. Pasasakop ka doon? Oho. Yun pala ang konteksto no, ano. Pero teka lang, kayo po, personally, sapagkat kinasuhan na po si Speaker, di ba? At saka iba pa. Kayo ba bastante na doon, Sen? Anong ibig kong sabihin sa bastante? Sabihin sapat na ba yun? Kasi ang hinahanap nga natin, sabi niya, mastermind ng mga katiwaliang ito eh. Ngayon, Kaya nga sinama na. sinasabi ko, kung ang pinagbasihan nila, yung sinasabi nyo, binabanggit nyo, wala pa akong nabasa tungkol dyan, Oo. di lahat ng nabanggit, isama lahat sa pag-investigasyon. Oho. Di ba? At saka na natin pag-usapan kung sino yung dapat masama at hindi masama. Pero kailangan yung investigasyon Para buo. ay sa kanyang kabuuan para walang masabi yung tao na meron na naman kayong pinagtatakpan. So kung yun ang pagbabatayan pala natin, Nelson, kasi nga kanina, yung sinampahan na ng kaso, di ba? Ng, Iwanagin natin, madali lang yan. Si Gutesa, Opo. marami siyang binanggit. Aha. Yung nagdala ng pera, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Tama po. Tama, oh. Pagkatapos, dinala sa bahay ni Saldico. Si Saldico, mula sa bahay ni Saldico, ibinigay kay Speaker. Opo. Sabi naman si Saldico, totoo yun, sabi niya. Oho. Pero hindi naman sa akin napunta yan. Binigay ko kanya si Speaker at saka sa Malacanang. Oho. O sa mga trade, napagtahi-tahi na. O di lahat ng ito, tuntunin lahat
Ayun. Hindi naman natin sinasabi na kung mo inimbestiga, Yun na kagad. yun na kagad. Siyempre, Ang sinasabi natin, yung konteksto ng investigasyon, Opo. para sa ganun malaman ng tao. Kasi ang tao naghihintay eh. Nag-aabang. Ang problema, Sen, noong ito ay marinig ni Senador Panfilo Lacson, meron na kagad siyang conclusion, di ba? Sabi niya, absolutely, walang untrue and false na may kinalaman dito ang Pangulo. Paano niya nalaman yun? Misrepresent lang daw po. May batay sa pahayag ni Yusek Bernardo. Kasi yun daw kinumento sa kanya ni Yusek Bernardo. Ang nag-uutos, ang kumakausap, ay sina Adrian Bersamin. At saka itong si Yusek Olaybar. Bakit? Yung pag-uusap ba na yun? Yun na yung, yun ang kabuuan ba ng mga bagay-bagay na dapat na isangkot para sa ngayon masabi mo yung tao ay hindi dapat ipaghabla o dapat ihabla. Yung ba pakikipag-usap niya sa isa o dalawang tao, yun na ba yung prosesong hinahanap ng batas? Siya ba yung nasa lugar? Siya ba yung merong authority para sa ganon ay magmula doon sa lugar na yon yung desisyon para usigin ito o usigin yon o hindi dapat usigin? Siya ba? Kasi tingnan mo yung legislature at saka executive at saka yung judiciary hindi magkakapareho ng merong hangganan ang kanilang jurisdiction. Kaya nga kung tawagin natin ay constitutional boundaries, separation of powers. Kailangan talagang manatili yun eh. Kahit na halimbawa sa legislature may tinatawag kaming pagdinig, paghusisa, pag-imbestiga sa ilalim ng Blue Ribbon Committee, nananatili na legislative in character. Ayun. Dahil sa ang ginagawa namin ay pantulong lamang para sa ganon makahanap kami ng mga batas na pwede namin gawin. Ayun. Para sa ganon, yung iniimbestiga ay malagyan ng kaukulang mga batas para hindi na maulit yung mga bagay na ito. Opo. So legislative in character, bakit ka makikialam doon sa usapin ng executive? Kung mo ba nakapag-imbestiga kami ng ganito at ganyan? Alam mo, yung regulasyon ng Blue Ribbon, pagka yun ay binasa mong mabuti, nakalagay doon eh. Pagka ikaw ay nag-iimbestiga, sabi nila, doon sa aming tuntunin, at in the course of our investigation, nakahalungkat kami ng mga krimen o irregularities. Kinakailangan i-repair na kagad sa mga opisinang may kinalaman sa pag-uusisa at paghahabla. Ang sinasabi rin yung ating National Prosecution Service at ang ating mga korte. Maliwanag, maski sa jurisprudence. Sinabi, Senate versus Neri. Opo. Ang katungkulan, sabi niya, ng legislatura ay gumawa at maglatag ng batas. Kailanman ay hindi ninyo tungkulin ang mag-usisa ng krimen. At hindi kayo pwedeng mag-prosecute at hindi kayo pwedeng mag-adjudicate. Ngayon, kung sinabi nga ni Senador Lacson yun, nasa sa kanya yun. Kaya ang tanong ko, dahil ba meron siyang nakausap? Opo. At talagang maghahabla ay yung ating national prosecution. Kung halimbawa, DOJ, merong ano yan eh, may pagkakahati yan eh. Opo. Yung mga low-ranking officials of government, DOJ yan. Okay po. Merong salary grade yan eh. Opo. Halimbawa, salary grade 65 and below. Halimbawa. Opo. Hindi ko kabisaya sa ulado yun eh. Opo. Mari 65, mamaya. DOJ. Okay. 67 pataas, halimbawa. Opo. Ito yung ombudsman. Ayun. Yun naman. O ngayon, ipaghahabla pa lang. Pinag-uusapan pa lang natin ang mga mekanismo na kanilang iniisip para ihabla kung sino yung dapat ihabla base sa mga testamento na kanilang pinagbasihan. Opo. Pinag-usapan na natin ngayon. O mag-iimbestiga pa lang eh. Ayun. O bakit inunahan mo na ano sabi? Absolutely. Absolutely untrue and false. O baka tayo, baka ka kumailigaw na naman. Hindi natin sinasabing may kasalanan ito o may kasalanan. Pero pakaiwasan natin na magbigay ng sariling opinion na para bagang alam na natin ang pangyayari. Kaya tayo minsan napupunta kung saan-saan eh. Kasi nga naman sa yun daw ang another supplemental affidavit, di ba? Panibagong pag hindi mo kabisado at hindi pa naman talaga yun ang nangyari kasi uusisain, iimbestigahan, sabi ko nga sa'yo, DOJ o kaya Ombudsman, pagkasapat na ang kanilang mga pag-aanalisa, pag-aaral, pag-iimbestiga, sila lamang ang pwedeng magpasya na
maghahabla pa eh. Opo. Hindi pa rin sila ang pwedeng magbigay ng opinion kung sino may kasalanan eh. Sila pa rin magkakaso. Kasi sabi nga natin, yung quantum of evidence, di ba? no? Yes po. Sapat lamang hanapin nilang ebidensya para lang sila makapag-file ng kaukulang asunto. Ang korte, sa mga darating na panahon, sila lang ang magsasabi, itong may kasalanan, Ayan. ito, at saka ito, at saka ito. Tama. Oo. Wala pa tayo Wala nun pa. eh. Wala pa po. Paano ngayon ang sasabihin mo na absolutely False and Ano true. po eh? False and Untrue. untrue. And false. sa Biblia may nakasulat eh. Oho. Kapag ka yung bulag, inakay ng kapwa bulag, Oho. saan mapupunta, Nelson? Sa bangin. Sa diretso. kanal mo yun. Mapupunta Ayaw sa- natin yung gano'n. Ang palagi nating tuntunin o panuntunan, i-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Opo. Para sa gano'n, lahat makaiwas dun sa pagkakamali. Pag nailigaw mo sa daan, isipin mo, imbes na pupuntahan niya, malapit lang. Opo. Akalain mong naligaw yung tao, nagkagasta-gasta, napagod. Yun ang ayaw natin. Oho. Yun ang physical lamang na destinasyon ang pinag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong gano'n? Nailisya mong gano'n? Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Pero ako naman, Sen, ang personal ko lang, at least, Nelson, di ba? Nagsimula ng masampahan sila ng kaso para bumulong na yung sinisigaw nating accountability at saka hustisya. Kaya nga, Sen. kung nasampahan nga sila, di Opo. pabayaan natin gumulong yun. Ayun, oho. Paano natin, ang mag-uungkat dyan, ang maglilitaw ng katwiran at katotohanan dyan, yun nga, yung taga-usig. Opo. At later on, yung korte. Oho.